Isang mahaba, walang katapusang tunog. Iyon ang huling tumatak sa isip ni Clarice, bago siya biglang napamulat, habol ang kanyang hininga. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa dilim, ang dibdib ay parang hinahampas mula sa loob. Basa ng pawis ang kanyang lieg at noo. Isang panaginip. Hindi, isang bangungot na paulit-ulit na dumadalaw sa kanya gabi-gabi. Ang tunog ng flatline sa heart monitor. Ang mga sigaw. Ang mukha ng isang babaeng humahagulgol, ang mga mata ay puno ng galit at panunumbat. Wala kang kwentang doktor. Pinabayaan mo siyang mamatay. Napapikit ng mariin si Clarice, pilit na iwinawaksi ang mga alaala. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, pinapakalma ang sarili. Nasa San Mateo ka na, Clarice. Ligtas ka na dito. Malayo sa Maynila. Malayo sa kanila. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang silid ay simple lang, isang maliit na kwarto sa likod ng community clinic na magiging bago niyang mundo. Sinilip niya ang labas mula sa bintanang yari sa kapis. Hindi na ang mga nagtataasang gusali at mausok na kalangitan ng Maynila ang bumungad sa kanya, kundi ang malawak na lunti ang bukirin ng Batangas. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng basang lupa at kape. Ang amoy ng matapang na kapeng barako na tila ba nakakabit na sa hangin ng bayang ito. Ito na ang bagong simula niya. Isang pagkakataon para takasan ang multo ng nakaraan, ang isang pagkakamali, isang kasalanang ipinataw sa kanya, na sumira sa kanyang pangalan at reputasyon. Dito, siya lang si Ilky Alcantara. Isang simpleng doktor sa isang simpleng bayan. Walang nakakakilala sa kanya. Walang husga. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ang una sa loob ng mahabang panahon. Marahil, ito na nga ang lugar kung saan niya muling mahahanap ang kapayapaan. Doktora! Doktora, tulong po! Ang sigaw mula sa labas ng klinika ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Napatalon si Clarice. Agad niyang sinuot ang kanyang puting coat at mabilis na lumabas. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, ang nakatayo roon, hinihingal at namumutla. Anong nangyari, iho? Tanong ni Clarice, ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Si Itay po. Si Itay. Naaksidente po sa may sakahan. Nagdurugo po siya. Walang pag-aalinlangan. Kinuha agad ni Clarice ang kanyang medical bag na laging nakahanda. Saan? Ituro mo sa akin. Sa may sakahan po ng mga delyon. Doon po sa itaas. Sumakay sila sa isang tricycle na naghihintay. Habang tinatahak nila ang baku-bakong daan paakyat sa burol, hindi maiwasan ni Clarice na makaramdam ng kaunting kaba. Ito ang kanyang unang emergency sa San Mateo. Kailangan niyang patunayan, una sa lahat sa kanyang sarili, na kaya pa niya. Na isa pa rin siyang doktor. Pagdating nila sa tarangkahan ng isang malawak na lupain, bumaba na sila. Tumakbo ang bata papasok at sumunod si Clarice. Tanaw niya ang isang bahay na kubo na may malawak na beranda. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, may isang lalaking nakaupo sa lupa, hawak ang kanyang braso na nababalot ng duguan at punit na tela. Itay, sigaw ng bata. Mabilis na lumapit si Clarice. Ang lalaki ay mukhang nasa 30 anyos, matipuno ang pangangatawan at sunog sa araw ang balat. Ang panga ay matigas, at ang mga mata ay matalim nang tumingin ito sa kanya. Sino ka? Tanong ng lalaki, ang boses ay magaspang. Ako po ang bagong doktor sa community clinic. Alcantara, pakilala ni Clarice. Nabalitaan kong naaksidente ka raw. Lumuhod siya para suriin ang sugat, ngunit biglang inilayo ng lalaki ang braso nito. Ayos lang ako. Galos lang to. Napakunot ang noo ni Clarice. Nakita niya ang lalim ng sugat sa ilalim ng tela. Sir, hindi po yan simpleng galos. Kailangan pong linisin at tahiin yan kung hindi maimpeksyon. Isang ngising mapang-asar ang sumilay sa labi ng lalaki. Sanay na ako sa ganito. Hindi ko kailangan ng tulong ng isang doktorang taga Maynila na walang alam sa bukid. Parang may kumurot sa puso ni Clarice. Ang tono nito, ang pagmamaliit sa kanyang kakayahan, ito ang mga bagay na gusto niyang takasan. Ngunit hindi niya hahayaang pigilan siya ng kayabangan ng isang pasyente. Makinig ka, sir, sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Trabaho kong gamutin ang mga tao at pasyente kita ngayon.
Kung gusto mong maputulan ang braso dahil sa impeksyon, desisyon mo iyan. Pero habang nandito ako, gagawin ko ang trabaho ko. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Binuksan niya ang kanyang medical bag at inilabas ang mga kailangan niya, antiseptic, bulak, gasa, at ang kanyang suturing kit. Hawakan mo to, utos niya sa bata, ibinibigay ang isang bote ng malinis na tubig. Ibuhos mo dahan-dahan kapag sinabi ko. Tumingin siya sa lalaki na ngayon ay nakatitig sa kanya, ang mga mata ay naghahalo ang pagkagulat at inis. At ikaw, umupo ka ng maayos at huwag kang malikot. Walang takot niyang hinawakan ang braso nito. Naramdaman niya ang pagtigas ng mga kalamnan nito, isang senyales ng pagtutol, ngunit hindi siya nagpatinag. Maingat niyang tinanggal ang duguan at maruming tela. Gaya ng inaasahan niya, malalim ang sugat, marahil ay mula sa isang matalim na kagamitan sa bukid. Anong nangyari dito? Tanong niya habang sinisimulan ang paglilinis. Hindi ito sumagot. Isang ungol lang na may kasamang mura ang lumabas sa bibig nito nang idiin niya ang bulak na may pamatay mikrobyo sa sugat. Kung sinabi mo sa akin, mas madali kong malalaman kung gaano kalala ang pinsala, sabi ni Clarice, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Nahagip ng itak, sagot nito sa wakas, pabulong at tila napipilitan. Tumango si Clarice. Nagpatuloy siya sa paglilinis, ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay. Sa kabila ng kayabangan ng lalaki, hindi niya maiwasang mapansin ang mga kalyo sa mga palad nito, palatandaan ng mabigat na trabaho. Ang katawan nito ay malakas, hindi mula sa gifi, kundi mula sa pagbabanat ng buto sa ilalim ng araw. May kakaibang dignidad sa itsura nito na nababalot lang ng magaspang na ugali. Nang matapos linisin, inihanda na niya ang karayom. Kakailanganin to ng ilang tahi. Masakit to, pero tiisin mo. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo, may halong paghamon. Gawin mo na ang kailangan mong gawin, doktora. At sinimulan na nga ni Clarice. Bawat tahi ay ginawa niya ng may pinakamataas na konsentrasyon. Hindi niya pinansin ang mga mahihinang pagdaing ng lalaki. Hindi niya pinansin ang matatalim na titig nito na para bang sinusuri ang bawat galaw niya. Ang tanging mahalaga ay ang sugat, ang pasyente, at ang kanyang tungkulin. Nang matapos, maingat niyang binendahan ang braso. Tumayo siya at iniligpit ang kanyang mga gamit. Tapos na, anunsyo niya. Panatilihin mong malinis at tuyo yan. Bumalik ka sa klinika pagkatapos ng 2 araw para ma-check ko. Bibigyan kita ng gamot para sa sakit at para sa impeksyon. Kumuha siya ng ilang tableta mula sa kanyang bag at iniabot sa bata. Ipainom mo to sa tatay mo. 1 beses pagkatapos kumain. Tumingin siya sa lalaki sa huling pagkakataon. Nakayuko ito, tinitingnan ang braso nitong may benda na. Hindi pa rin ito nagsasalita. Walang emosyon. Napabuntong hininga si Clarice. Wala man lang pasasalamat. Tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na niya kailangan ang pasasalamat. Ginawa lang niya ang trabaho niya. Iyon lang iyon. Doktora D. Napatigil siya sa paglalakad. Dahan-dahan siyang lumingon, ang isang kilay ay bahagyang nakaarko. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Isa pang insulto. O baka naman isang pahiwatig ng pasasalamat. Nakatayo na ang lalaki, ang tangkad nito'y mas naging kapansin-pansin ngayon. Ang mga mata nito ay nakatutok pa rin sa kanya, hindi mabasa ang emosyon. Ang hangin sa pagitan nila ay tila bumigat. Salamat, sabi nito sa wakas. Ang salita ay lumabas na mababa at magaspang, na para bang nahirapan itong bigkasin. Isang saglit na katahimikan. Bahagyang natigilan si Clarice. Sa kabila ng lahat, marunong pa rin pala itong magpasalamat. Isang maliit na ngiti ang muntik ng sumilay sa kanyang labi. Marahil ay hindi naman ito ganoon kasama. Marahil ay. Pero sa susunod, dugtong nito, at ang bahagyang init na naramdaman ni Clarice ay biglang naglaho na parang yelo. Ang boses nito ay naging malamig at teritorial. Ang mga matay humigpit, puno ng paghamon. Huwag kang basta-basta pumapasok sa teritoryo ko. Napatanga si Clarice. Ang lahat ng bakas ng pag-unawa sa kanyang isip ay biglang napalitan ng purong inis. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Siya na nga ang nagmagandang loob na gamutin ito, at ito pa ang may ganang magbanta. Ang kayabangan ng lalaking ito ay walang kapantay. Hindi siya nagsalita.
Sa halip, binigyan niya ito ng isang matalim na titig na nagsasabing mas marami siyang gustong sabihin pero pinipigilan na lang niya ang sarili. Nakita niya ang bahagyang pagngisi sa gilid ng labi nito na para bang natutuwa pa ito sa reaksyon niya. Walang saysay. Muli siyang tumalikod at sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang niya palayo ay madiin at puno ng pagtitimpi. Narinig niya ang mahinang pagtawag ng bata, "Salamat po, doktora," ngunit hindi na niya ito nilingon. Puno na ang isip niya. Habang pabalik sa tricycle, ang mga salita ng bastos na magsasakang iyon ay umalinggaw sa kanyang ulo. Teritoryo ko. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? Hari ng San Mateo. Sumakay siya sa tricycle, ang panga ay nanatiling matigas. Ang magandang tanawin ng Batangas na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay tila nawalan ng kulay. Ang sariwang hangin ay parang hindi na niya malanghap. Ang kapayapaang hinahanap niya, ang bagong simula na kanyang pinapangarap, sa unang araw pa lang niya, may isang Marco de Leon na agad sumira dito. Napabuntong hininga siya, sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa pagkadismaya. Maliwanag na sa kanya ngayon. Ang pagtaka sa mga problema sa Maynila ay hindi nangangahulugang wala na siyang haharapin na mga bagong problema dito. At mukhang ang pinakamalaki niyang problema ay may pangalan, may kayabangan, at may-ari ng isang malawak na lupain na tinatawag nitong teritoryo. San Mateo, naisip niya habang papalayo ang tricycle. Mukhang magiging mas interesante ang buhay ko dito kaysa sa inaasahan ko. May kerot. Iyon ang unang naramdaman ni Marco pagmulat ng kanyang mga mata. Isang kirot sa kanyang braso na hindi pamilyar. Hindi ito ang karaniwang sakit mula sa mga galos at hiwa na halos araw-araw niyang natatamo sa bukid. Iba ito. Mas malinis, mas kontrolado. Kerot mula sa tahi. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kanyang papag, pinagmasdan ang braso niyang maayos na nababalot ng puting gasa. Maingat. Malinis. Professional. Hindi katulad ng mga remedyo niya sa sarili na karaniway basahan lang na itinali ng mahigpit. Napabuntong hininga siya. Ang imahe ng babaeng iyon, si E. Alcantara, ay bumalik sa kanyang isip. Ang paraan ng pagtayo nito, ang determinasyon sa kanyang mga mata habang nililinis ang kanyang sugat. Hindi ito natakot sa kanya. Hindi ito nag-atubili. Sa katunayan, siya pa ang tila na duwag sa tapang nito. Huwag kang basta-basta pumapasok sa teritoryo ko. Napailing si Marco, isang bahagyang ngiti ng pagsisisi ang gumuhit sa kanyang labi. Bastos. Iyon ang tamang salita para sa inasal niya. Ang babae ay ginawa lang ang trabaho nito at ang isinukli pa niya ay kayabangan. Nasaktan niya ang pride nito, sigurado iyon. Nakita niya iyon sa paraan ng pagtalikod nito, mabilis, diretso at puno ng dignidad. Bumangon siya at nagtimpla ng kape. Ang aroma ng barako ang tanging nakakapagpakalma sa kanya. Habang humihigop, natanaw niya ang kanyang anak na si Leo na masayang naglalaro sa labas. Kung hindi dahil sa pag-aalala ng bata, baka hinayaan na lang niyang magdugo ang kanyang braso hanggang sa gumaling ito ng kusa. Ngunit dahil sa doktorang iyon, mas panatag ang loob niya ngayon. Kinailangan niyang pumunta sa bayan para bumili ng ilang kailanganin para sa sakahan. Isang dahilan lang iyon. Ang totoo, may kung anong nag-udyok sa kanyang makita kung ano na ang nangyayari sa klinika. Ipinark niya ang kanyang luma at maputik na pickup sa di kalayuan. Mula roon, tanaw niya ang maliit na gusali ng community clinic. May ilang mga nanay na may dalang sanggol ang naghihintay sa labas. Normal na tanawin sa bayan. Ngunit ang sumunod na nakita niya ang nagpatigil sa kanya. Isang batang babae, umiiyak ng malakas, ayaw magpabakuna. Ang ina nito ay hirap na hirap sa pagpapakalma. Lumabas si E. Alcantara mula sa klinika. Inaasahan ni Marco na makakita ng inis o pagkadismaya sa mukha nito, gaya ng mga doktor na nakikita niya sa syudad. Pero nagkamali siya. Lumuhod si Clarice upang maging kapantay ng bata. Ang kanyang mukha ay puno ng lambing, hindi pagkainit. May sinabi siya sa bata na hindi narinig ni Marco, ngunit nakita niya ang unti-unting paghinto sa pag-iyak ng paslit. Pagkatapos ay may kinuha si Clarice sa kanyang bulsa, isang maliit na laro ang umiikot. Ibinigay niya ito sa bata, at sa isang iglap, ang mga luha ay napalitan ng pagkamangha. Habang abala ang bata sa laruan, mabilis at halos hindi na malayan ang naging pagturok ng doktora.
Isang maliit na ouch ilang mula sa bata at tapos na. Hinaplos ni Clarice ang buhok nito, umiti at bumalik sa loob ng klinika. Napako si Marco sa kanyang kinaupuan, nakatingin lang sa gusali kung saan pumasok ang doktora. Ang imahe niya bilang isang masungit at aroganteng doktorang taga-Maynila ay biglang gumuho. Ang nakita niya ay isang babaeng may pasensya. Isang babaeng may malasakit. Isang pamilyar na bigat ang gumapang sa kanyang dibdib. Pagsisisi. Bumaba siya ng pickup, dala ang isang bayong na puno ng mga bagong pitas na gulay at isang supot ng pinakamabango niyang kapeng barako. Hindi ito para manuyo. Ito ay isang paumanhin. Isang tahimik na pag-amin na nagkamali siya. Naglakad siya papunta sa klinika. Ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa pagbubuhat niya ng sako-sakong kape. Tumigil siya sa harap ng pinto, nag-alinlangan sandali bago kumatok. Nang bumukas ang pinto, si Clarice ang bumungad sa kanya. Ang pagkagulat ay malinaw na mababasa sa kanyang mukha, na mabilis na napalitan ng isang malamig at formal na ekspresyon. Sir, sabi nito, ang boses ay walang anumang emosyon. Kung naparito ka para sa check-up, hindi pa po ngayon ang schedule nyo. Hindi agad nakapagsalita si Marco. Tila ba ang lahat ng salitang inihanda niya sa kanyang isip ay biglang naglaho. Inilahad na lang niya ang bayong at ang supot ng kape. Para sa'yo. Tiningnan ni Clarice ang mga dala niya, pagkatapos ay tumingin sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Para saan to? Salamat sa paggamot sa akin, sabi ni Marco, ang mga salita ay tila hirap lumabas. At sorry. Sa inasal ko. Katahimikan. Tinitigan siya ni Clarice ng matagal, na para bang sinusuri kung totoo ang sinasabi niya. Sa wakas, isang maliit na buntong hininga ang kumawala mula sa doktora. Kinuha nito ang mga dala niya. Salamat dito, sabi nito, ang boses ay medyo lumambot na. Pero hindi mo kailangang gawin to, trabaho ko lang yun. Kahit na, giit ni Marco. Mali pa rin ang ginawa ko. Tumango si Clarice. Ipinatong nito ang mga gulay at kape sa isang maliit na mesa. Gusto mo bang umupo sandali? Naupo si Marco sa isang silyang kahoy habang si Clarice naman ay nagsimulang mag-ayos ng ilang mga gamit. Ang hangin sa pagitan nila ay hindi na kasing tensyonado ng dati, ngunit mayroon pa ring alanganing distansya. Ang kape, basag ni Clarice sa katahimikan. Ikaw ba mismo ang nagtatanim? Sagot ni Marco, natuwa na may napag-usapan sila. Pamana pa ng lolo ko ang kapihan. Barako. Ang pinakamatapang. Napansin ko nga. Amoy pa lang, alam mo nang gising ka buong araw, sabi ni Clarice, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Marco nang umiti ito ng totoo. At sa isang iglap, tila ba lumiwanag ang buong silid. Bigla, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong klinika, sinundan ng bigla ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Kumidlat ng sunod-sunod. At sa isang kisap mata, namatay ang lahat ng ilaw. Dilim. Ang tanging liwanag na mayroon sila ay mula sa mga kidlat na panakanakang tumatama sa labas. Narinig ni Marco ang mahinang pagkakabigla ni Clarice. Naku, brownout, sabi nito. Laging ganito kapag biglang lumalakas ang ulan. Narinig ni Marco ang mga kaluskos habang kinakapan nito ang daan sa dilim. May kandila ako dito sa isang drawer. Isang malakas na kulog pa ang gumulat sa kanila. Narinig ni Marco ang isang mahinang sigaw na sinundan ng tunog ng isang bagay na nababagsak. Clarice, tawag niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako, sagot nito, ngunit baka sa boses ang sakit. Nadulas lang ako. Ang sahig di. Hindi na nag-isip si Marco. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, tinungo niya ang direksyon ng boses nito. Nakita niya itong nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang paa. Sa pagmamadali niyang makalapit, hindi niya napansin ang basang sahig. Nadulas din siya. Ngunit sa halip na bumagsak, sa isang mabilis na kilos, nagawa niyang suportahan ang sarili sa pader at, sa proseso, nasalo niya si Clarice bago pa man ito tuluyang bumagsak muli. Ang kanyang isang kamay ay nasa likod nito, ang isa naman ay nasa baywang. Ang katawan ni Clarice ay nakasandal sa kanya, ang mukha nito ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya. Biglang tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang malakas na patak ng ulan sa yero at ang kabog ng kanilang mga dibdib.
Ang liwanag mula sa cellphone ni Marco ay tumatama sa mukha ni Clarice, na nagbibigay diin sa kanyang mamasa-masang mga mata at bahagyang nakaawang na labi. Ang amoy ng ulan ay humalo sa amoy ng kanyang banayad na pabango. Nakatitig sila sa isa't isa, parehong hindi makagalaw, na para bang ang buong mundo ay huminto at silang dalawa na lang ang natira. Sa ilalim ng mahinang liwanag, sa gitna ng malakas na bagyo, isang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila, isang bagay na mas malakas pa sa kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Ang mga segundo ay tila naging oras. Si Clarice ay nanatiling hindi gumagalaw, ramdam ang init ng kamay ni Marco sa kanyang likod at ang tibay ng mga braso nitong nakapalibot sa kanya. Masyadong malapit. Ang amoy nito, isang halo ng kape, lupa, at ng sarili nitong pagkalalaki, ay bumalot sa kanya, at sa isang iglap, nakalimutan niya ang sakit ng kanyang paa, ang dilim, at ang malakas na ulan sa labas. Ang mga mata lang nito ang nakikita niya. Sa liwanag ng cellphone, nakita niya ang mga ito ng malapitan sa unang pagkakataon. Hindi lang ito basta matalim, mayroon itong lalim, isang pahiwatig ng kalungkutan na hindi niya napansin noon. Siya ang unang kumilos. Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dibdib nito para itulak ang sarili palayo. Agad namang binitawan ni Marco na tila ba napaso rin sa biglaang pagkalapit nila. Isang alanganing katahimikan ang muling namagitan sa kanila. Salamat, sabi ni Clarice, iniiwas ang kanyang tingin. Tumayo siya ng maingat, iniinda pa rin ang bahagyang sakit sa kanyang paa. Wala iyon, sagot ni Marco, ang boses ay medyo paos. Kinuha niya ang cellphone at itinutok ang liwanag sa isang drawer. Nasaan ang kandila? Itinuro ni Clarice ang direksyon, at ilang saglit pa, nagkaroon na ng maliit at sumasayaw na liwanag sa loob ng klinika. Ang dilaw na liwanag ng kandila ay nagbigay ng mas malambot na anino sa kanilang mga mukha, ngunit hindi nito nabawasan ang tensyon. Tinulungan siya ni Marco na makaupo bago nito inabot ang isang tasa ng kape na kanina pa nito dala. Uminom ka muna. Para mainitan ka. Tinanggap ni Clarice ang tasa. Ang kanyang mga daliri ay nagdikit sa mga daliri ni Marco ng isang saglit na nagpadala ng panibagong kuryente sa kanyang katawan. Humigop siya ng kape. Matapang, gaya ng sabi nito, ngunit may kakaibang tamis sa dulo. Nang tumila ang ulan, nagpaalam na si Marco. Nag-alok pa itong ihatid siya, ngunit tumanggi si Clarice. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang iproseso ang lahat ng nangyari. Sa mga sumunod na araw, isang hindi nakikitang kasunduan ang nabuo sa pagitan nila. Tuwing umaga, may nakasabit na sa pinto ng klinika na isang maliit na bayong ng mga sariwang gulay o isang supot ng kapeng barako. Hindi na sila nag-uusap, ngunit iyon na ang naging paraan nila ng komunikasyon. At si Clarice, sa bawat umaga, ay hindi maiwasang mapangiti. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, naglalakad si Clarice pauwi nang makita niya si Marco sa may dalampasigan, inaayos ang isang lambat. Hindi lang pala magsasaka, mangingisda rin pala, bati niya. Napalingon si Marco, isang bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kailangan para may makain. Gusto mo, alok nito, iwinawagayway ang isang maliit na isda. Tumawa si Clarice. Sa susunod na lang. Naglakad-lakad sila sa dalampasigan habang papalubog ang araw. Nagkwento si Marco tungkol sa buhay sa bukid, sa mga uri ng kape, sa mga pagsubok sa pagsasaka. At si Clarice, sa unang pagkakataon, ay nagkwento rin. Hindi ang tungkol sa bangungot sa Maynila, kundi tungkol sa mga pangarap niya noong bata pa siya, ang pangarap na maging isang doktor sa isang maliit na bayan kung saan kilala niya ang lahat. Parang natupad na rin, di ba? Sabi ni Marco, ang boses ay malambing. Tumingin si Clarice sa kanya sa ginintuang liwanag ng dapit hapon. Parang natupad na nga. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. Kapanatagan. Pakiramdam niya, sa wakas, nakahanap na siya ng lugar kung saan siya tunay na nabibilang. Alam mo, doktora, simula ni Marco, huminto sila sa paglalakad at humarap sa isa't isa. Yung nakaraan, hindi iyon ang nagtatakda kung sino tayo ngayon. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Clarice ng dire-diretso sa puso. Iyon mismo ang mga salitang kailangan niyang marinig. Iyon ang mga salitang matagal na niyang sinasabi sa sarili, pero hindi niya mapaniwalaan,
hanggang sa marinig niya mula sa iba. Mula kay Marco. Salamat, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Unti-unting inabot ni Marco ang kanyang kamay at marahang hinawakan ito. Ang magaspang nitong palad ay kabaligtaran ng sa kanya, ngunit ang init niyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng seguridad. Ngunit ang perpektong sandaling iyon ay biglang nabasag. Isang tunog ng makina ang umalinggaw sa katahimikan. Isang itim at makintab na Mercedes-Benz, isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng daan ng San Mateo, ang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto sa likuran, at isang lalaking naka-Amerikana at may suot na mamahaling salamin ang bumaba. Ang kanyang sapatos ay kumikinang kahit sa papalubog na araw. Ang kilos nito ay puno ng otoridad habang naglalakad ito palapit sa kanila. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin kay Clarice. Nakapako ang mga ito kay Marco. Naramdaman ni Clarice ang biglang pagtigas ng katawan ni Marco. Ang kamay nitong nakahawak sa kanya ay biglang lumamig. Isang pader ang tila muling bumangon sa pagitan nila. Tumigil ang lalaki sa harap nila, yumuko ng bahagya sa isang paraan na puno ng formal na respeto, ngunit ang mga mata sa likod ng salamin ay nanatiling malamig. Tumingin ito ng diretso kay Marco. Sir Miguel, sabi ng lalaki, ang boses ay matigas at walang emosyon. Ang bawat salita ay tila may bigat. Pinapasundo po kayo ni Ma'am Isabel. Oras na raw po para umuwi. Nabitawan ni Marco ang kamay ni Clarice. Ang mundo niya ay tila umikot. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pagtataka. Ang lalaking kilala niya bilang isang simpleng magsasaka, ang lalaking nagpatibok muli sa kanyang puso, ay tinawag sa ibang pangalan. Miguel, tanong niya, ang salita ay halos pabulong, nawawala sa hangin ang papalubog na araw. Ang pangalang iyon. Miguel. Parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon, kasama ng lahat ng alaala at sakit na kaakibat nito. Ang bawat letra ay tila laso na gumapang sa kanyang sistema, pinapatay ang kapayapaan na ilang taon niyang pinaghirapang buuin dito sa San Mateo. Naramdaman niya ang pagbitaw ng kamay ni Clarice. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Ang tanong. Ang sakit. At sa isang iglap, gumuho ang munting paraiso na itinayo niya kasama ang babaeng ito. Sino ka ba talaga, Marco? O Miguel? Ang tanong ni Clarice ay mahina, ngunit para itong kulog sa kanyang pandinig. Hinarap niya ang lalaking naka-Amerikana, si Eli Ramos, ang kanang kamay, ang aso, ni Isabel. Anong kailangan nyo? Tanong ni Marco, ang boses niya ay naging kasing lamig ng hangin sa gabi. Wala na ang Marco na magsasaka, ang naroon ay ang anino ni Miguel Elizalde. Kailangan nyo pong sumama sa amin, sir, sagot ni Ramos, hindi natitinag. Utos ni Ma'am Isabel. Isabel. Ang pangalan ng kanyang madrasta. Ang reyna ng imperyo ng mga Elizalde. Ang babaeng dahilan kung bakit siya tumakas. Bumalik ka na sa kotse. Susunod ako, utos ni Marco. Tumango si Ramos at bumalik sa sasakyan, iniwan silang dalawa ni Clarice sa nakabibinging katahimikan. Hinarap niya si Clarice. Nakita niya ang sakit at pagtataksil sa mukha nito. At dinurog niyon ang kanyang puso. Clarice, magpapaliwanag ako, sabi niya, ang boses ay puno ng desperasyon. Magpaliwanag? Tungkol saan, Marco? O Miguel? Ang buong pagkatao mo ba ay isang kasinungalingan? Ang boses ni Clarice ay nanginginig, isang halo ng galit at pighati. Lahat ba ng sinabi mo sa akin, lahat ba iyon ay bahagi ng isang laro? Hindi. Hindi, Clarice. Ang lahat ng pinagsamahan natin, totoo yon, git niya, hinawakan ang mga braso nito. Ang pangalang Marco de Leon, ako yan. Ako ang taong yan. Si Miguel Elizalde siya ang taong tinakasan ko. Ikinuwento niya ang lahat, o halos lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagiging nag-iisang anak ng yumaong si Don Ricardo Elizalde, ang tungkol sa isang mayamang pamilya na puno ng kasinungalingan at pagkukunwari. Ikinuwento niya ang tungkol sa pressure, sa pakiramdam na isa siyang tropeo na ipinaparada, hindi isang taong may sariling pangarap. Sinabi niya na tumakas siya para hanapin ang sarili, para mabuhay ng simple. Ngunit hindi niya masabi ang pinakamadilim na bahagi. Hindi niya masabi ang kanyang mga hinala tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, ang tungkol sa tunay na kulay ni Isabelle.
Paano niya sasabihin iyon sa isang babaeng ngayon pa lang ay nagdududa na sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig? Kaya ka nagtago dito? Sa maliit na bayang ito, tanong ni Clarice, hindi pa rin makapaniwala. At hindi mo man lang naisip na sabihin sa akin ang totoo. Natakot ako, Clarice, amin niya. Natakot akong kapag nalaman mo kung sino ako, iba na ang magiging tingin mo sa akin. Natakot akong baka ang makita mo ay ang yaman, hindi ang pagkatao ko. At natakot akong baka madamay ka. Ang huling mga salita ay lumabas na halos pabulong. Iyon ang kanyang pinakamalaking takot. Na ang anino ng pamilya Elizalde ay hahabulin siya at sisirain ang sinumang taong mahalaga sa kanya. At ngayon, narito na ang aninong iyon, sa anyo ng isang itim na Mercedes-Benz. Kailangan kong umalis, sabi niya, ang boses ay puno ng bigat. Kailangan kong harapin sila. Para matapos na to. At babalik ka, tanong ni Clarice, ang mga mata nito ay naghahanap ng katiyakan, ng kahit isang bagay na mapanghahawakan. Lumapit si Marco. Hinawakan niya ang pisngi nito, ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa balat nito. Tinitigan niya ito sa mata, ipinapakita ang lahat ng katotohanan na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Magtiwala ka sa akin, Clarice, sabi niya, ang boses ay taimtim at puno ng pangako. Babalik ako. Para sa'yo. Hinalikan niya ito sa noo, isang halik na puno ng pangako, pag-asa at pamamaalam. Pagkatapos ay tumalikod na siya at nagsimulang maglakad papunta sa sasakyan, bago pa man siya magbago ng isip at talikuran ang lahat para lang manatili sa tabi nito. Bawat hakbang palayo ay parang paglalakad sa nagbabagang uling. Sumakay siya sa kotse. Sa pag-andar nito, tinanaw niya si Clarice mula sa bintana, isang malungkot na imahe sa ilalim ng papalubog na araw, unti-unting lumiliit hanggang sa tuluyan ng maglaho. Isinara niya ang kanyang mga mata, ang puso niya ay durog. Ngayon, papunta na siya sa digmaan. Habang papalayo sila sa San Mateo, ang pamilyar na bigat ng pagiging isang Elizalde ay muling gumapang sa kanyang mga balikat. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Hindi na siya tumatakas para sa sarili niya. Lumalaban siya para sa isang bagay na mas mahalaga. Lumalaban siya para sa buhay na gusto niyang balikan. Napansin niya ang cellphone ni Amy Ramos na nasa upuan sa tabi niya. Ito'y nag-ilaw. Hindi niya sinasadyang mabasa ang text message na nakabukas sa screen. Mula kay Isabel. Good. Make sure he doesn't talk to anyone. Especially not the doctor. Biglang nanlamig ang buo niyang katawan. Bakit alam ni Isabel ang tungkol kay Clarice? Paano? Hindi dapat. At sa sandaling iyon, isang mas malakas na takot ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Hindi lang siya ang pinuntahan nila. Pati si Clarice nasa panganib na rin. Biglang, tumunog ang kanyang sariling cellphone, isang luma at simpleng modelo na halos hindi niya ginagamit. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Marco. Boses ng isang babae. Sino to? Si Elia to, kaibigan ni Clarice. Sorry sa pagtawag pero kailangan niyong malaman. May nalaman akong importante tungkol sa kaso niya noon sa Maynila. Huminto ito saglit, tila nag-aalinlangan. May kinalaman ang mga Elizalde. Ang telepono ay halos madulas sa kanyang kamay. Ang mga salita ay umalinggaw sa kanyang isip, kinukumpirma ang kanyang pinakamasamang takot. Ang nakaraan niya at ang nakaraan ni Clarice ay hindi lang nagbanggaan. Sila ay magkakabit, pinag-isa ng isang madilim na sikreto na ngayon ay nagsisimula ng mabunyag. Ang tawag mula kay Lia ay parang isang balde ng malamig na yelo na ibinuho sa nag-aapoy na damdamin ni Clarice. Kanina lang, ang puso niya ay puno ng sakit at pagtataksil dahil sa paglilihim ni Marco. Ngayon, ang mga emosyong iyon ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakabagabag na damdamin, takot. May kinalaman ang mga Elizalde. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalinggaw sa kanyang isip habang nakatayo pa rin siya sa dalampasigan, pinagmamasdan ang kalsada kung saan naglaho ang itim na kotse. Ang pamilya ni Marco. Ang pamilyang tinakasan niya. Paanong nangyaring konektado sila sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay? Hindi na siya nag-isip pa. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, sumakay na siya sa unang biyahe ng bus papuntang Maynila.
Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus palayo sa San Mateo ay nagpapabigat sa kanyang dibdib. Iniiwan niya ang lugar na nagsilbing kanlungan niya at bumabalik sa syudad na halos sumira sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakas. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nagkita sila ni Ilya sa isang maliit na coffee shop sa Makati, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan noon. Si Ilya, ang kanyang matalik na kaibigan at dating kasamahan sa ospital, ay mukhang balisa. Clarice, buti nakarating ka, sabi ni Ilya, niyakap siya ng mahigpit. Nag-alala ako sa'yo. Ano ba ang nalaman mo, Lia? Tanong ni Clarice, hindi na makapaghintay. Huminga ng malalim si Ilya bago magsalita. Naaalala mo si Amy Tan, yung pasyente na nanamatay? Halos hindi masabi ni Ilya ang mga salita. Iyon ang kaso na ipinukol kay Clarice, ang kaso ng isang maimpluwensyang negosyante na di umano inamatay dahil sa kapabayaan niya. Tumango si Clarice, isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Nag-research ako, pagpapatuloy ni Ilya. Nalaman ko na ang kumpanya ni Amy Tan ay malapit ng bilhin ng isang mas malaking korporasyon bago siya mamatay. Isang malaking deal. At hulaan mo kung sino ang may-ari ng korporasyong iyon. Tumingin si Clarice kay Ilya, ang puso niya ay kumakabog ng mabilis. Sino? Elizalde Corporation. Parang gumuho ang mundo ni Clarice. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang paraan na nakakatakot. Ang biglaang pagkamatay ng pasyente. Ang bilis ng pagdiin sa kanya. Ang pagsira sa kanyang pangalan. Ginawa ba ang lahat ng iyon para protektahan ang isang business deal? At siya ang ginawang sakripisyo. Hindi ko maintindihan, Lia. Bakit ako? Ikaw ang pinakamadaling sisihin, Clarice. Bago ka lang sa ospital noon, wala kang koneksyon. At ang doktor na siyang totoong nagkamali sa pagbigay ng gamot kay Amy Tan, si Iggy Reyes, may kamag-anak pala siyang mataas ang posisyon sa Elizalde Corp. Inayos ang lahat. Ibinasura ang kaso at ikaw ang naiwang may dungis sa pangalan. Habang si Clarice ay nahaharap sa masakit na katotohanan sa isang coffee shop, si Marco naman ay humaharap sa sarili niyang demonyo sa loob ng isang malapalasyong mansyon sa Forbes Park. Ang sala ay malamig at tahimik, parang isang museo. Bawat muebles ay mamahalin, bawat palamuti ay pinili para ipangalandakan ang yaman. At sa gitna ng lahat, nakaupo sa isang silyang parang trono, ay si Isabel Elizalde. Ang kanyang madrasta ay hindi tumanda ni isang araw. Ang mukha nito ay perpekto pa rin, walang bahid ng emosyon. Ngunit ang mga mata nito, kahit nakangiti, ay kasing lamig ng yelo. Sa tabi nito ay nakatayo si Anton, ang kanyang stepbrother, na may mapagmataas na ngisi sa labi. Miguel, anak. Nagbalik ka, sabi ni Isabelle, ang boses ay malambing ngunit puno ng lason. I missed you. Hindi ako nagbalik para makipagkamustahan, Isabel, sagot ni Marco, ang boses ay matigas. Ano ang kailangan mo? Nawala ang ngiti ni Isabelle. Pinalitan nito ng isang seryosong ekspresyon. Ikinumpas niya ang kamay at isang abogado ang lumapit, may dalang isang folder ng mga dokumento. Ipinatong ito sa mesang marmol sa pagitan nila. Isang pirma lang, Miguel, sabi ni Isabelle. Pirmahan mo ang mga dokumentong iyan na nagsasabing voluntaryo mong isinusuko ang lahat ng karapatan mo bilang tagapagmana ng Elizalde. Pagkatapos niyan, malaya ka nang bumalik sa probinsya at maglaro ng bahay-bahayan kasama ang mga magsasaka. Tiningnan ni Marco ang mga dokumento pagkatapos ay tumingin kay Isabel. At bakit ko gagawin yan? Isang malamig na tawa ang kumawala kay Isabel. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong ang buhay mo sa probinsya ay magiging isang impyerno. Umpisahan ko sa kanya. Naglabas si Isabel ng isa pang folder. Binuksan niya ito at inilatag sa mesa. Mga litrato ni Clarice. Mga dokumento tungkol sa kaso nito sa ospital. Mga peking ebidensya na mas magdidiin pa sa kanya. Clarice Alcantara, basa ni Isabel sa pangalan na maihalong pang-aasa. Isang kahiyahiyang doktor na nagtatago sa probinsya. Alam mo ba, Miguel, na sa isang salita ko lang, maaari kong bawiin ang kanyang lisensya. Maaari ko siyang ipakulong. Maaari kong sirain ang buhay niya nang walang kalaban-laban. Nanigas si Marco. Ito na nga. Ito na ang kanyang pinakamasamang bangungot. Huwag mo siyang idamay dito, Isabel. Laban natin to.
Oh, pero damay na siya, anak, sabi ni Isabel. Tumayo ito at lumapit sa kanya, hinaplos ang kanyang pisngi na parang isang ahas. Sa sandaling minahal mo siya, ginawa mo siyang kahinaan mo. At ako, mahusay akong gumamit ng kahinaan ng iba. Ibinigay niya ang kanyang ultimatum. Pirmahan mo yan at hahayaan ko siya. Hahayaan ko kayong mamuhay ng payapa sa inyong munting paraiso. Pero kapag tumanggi ka panoorin mong gumuho ang mundo ng doktorang iyon. At sisiguraduhin kong alam niyang ikaw ang may kasalanan. Naiwan si Marco na nakatayo, ang mga kamao ay nakakuyom. Nakatingin sa dalawang folder sa mesa. Ang isa ay ang kanyang kalayaan. Ang isa naman ay ang kapahamakan ng babaeng mahal niya. Biglang nag-vibrate ang cellphone na hawak niya. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero, ngunit alam niyang galing ito sa mga tauhan ni Isabelle. Isang litrato. Si Clarice, nakaupo sa loob ng isang coffee shop sa Makati, nakikipag-usap sa isang babae. At sa ilalim ng litrato, isang maikling mensahe, nandito na siya. Ang oras mo ay naubos na, Miguel. Ang litrato ni Clarice sa kanyang cellphone ay parang isang patalim na direktang tumusok sa puso ni Marco. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo na. Dinala niya ang gulo sa buhay nito. Ang panganib ay hindi na isang banta, ito ay nandito na, humihinga sa batok ni Clarice, at hindi man lang nito namamalayan. Tumingin siya kay Isabel. Ang ngiti ng tagumpay sa labi nito ay nagsasabi ng lahat. Wala siyang pagpipilian. Siya ay na-checkmate. Sige, sabi ni Marco, ang boses ay walang buhay, talunan. Pumapayag na ako. Isang araw ang lumipas. Isang araw na para kay Marco ay isang walang katapusang paglalakad sa impyerno. Bawat segundo ay ginugol niya sa pag-iisip kung paano niya gagawin ang pinakamasakit na bagay na kailangan niyang gawin. Kinailangan niyang sirain ang puso ni Clarice para iligtas ito. Kinailangan niyang maging ang halimaw na kinatatakutan nito para hindi ito lapitan ng tunay na halimaw. Kinagabihan, tinawagan niya si Clarice. Marco. Ang boses ni Clarice sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pag-asa. Okay ka lang ba? Nalaman ko na ang lahat. Magkita tayo, putol ni Marco, ang kanyang boses ay sinadya niyang gawing malamig at walang pakialam. Sa Elysial Restaurant. Alam mo ba iyon? Pero bakit dyan? Marco, may kailangan tayong pag-usapan. 8:00. Huwag kang mahuli. Ibinaba niya ang telepono bago pa man siya bumigay, bago pa man marinig ni Clarice ang panginginig sa kanyang boses. Ang Elysial ay isa sa mga pinakamamahaling restaurant sa Maynila. Isang lugar na perpekto para sa entablado ng kanyang kalupitan. Nang dumating si Marco, nakaabang na si Anton sa isang table, may ngisi sa labi, handang manood ng palabas. Iyon ang kondisyon ni Isabel, kailangang masaksihan ni Anton ang lahat para masigurong susundin ni Marco ang plano. 8:00. Pumasok si Clarice sa restaurant. Ang suot niya ay simpleng bestida, ang mukha ay puno ng pag-asa. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya si Marco. Ngunit ang liwanag na iyon ay unti-unting namatay nang makita niya si Anton sa tabi nito, at ang malamig na ekspresyon sa mukha ng lalaking minamahal niya. Marco, tanong ni Clarice, lumalapit sa mesa. Anong nangyayari? Hindi tumayo si Marco. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, na maihalong pagkadismaya, na parang isang bagay na nakakahiya. Clarice, ano nang ginagawa mo dito sa Maynila? Hinahanap ka, sagot ni Clarice, nalilito. Nag-aalala ako sa'yo. Isang maikling, mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Nag-aalala? Hindi mo kailangang mag-alala. Umuwi na ako. Dito kung saan ako nababagay. Hindi ko maintindihan, sabi ni Clarice, ang boses ay nagsisimula ng manginig. Hayaan mong ipaintindi ko sa'yo, sabi ni Marco, sumandal sa kanyang upuan, ang bawat kilos ay puno ng kayabangan. Akala ko ba malinaw na? Tapos na ang laro. Ang buhay sa probinsya, isa lang iyong bakasyon para sa akin. Isang paraan para makatakas sa stress. Tumingin siya sa mga mata ni Clarice, mga matang puno na ngayon ng namumuong luha. At sinabi niya ang mga salitang magdudurog dito. At ikaw isa ka lang libangan habang nagpapalipas ako ng oras. Isang magandang diversion. Pero tapos na ang bakasyon, doktora.
Oras na para bumalik sa realidad. Hindi. Pabulong na sabi ni Clarice, umiiling. Hindi totoo yan. Kilala kita, Marco. Hindi ikaw yan. Hindi mo ako kilala, giit ni Marco, ang kanyang boses ay tumigas. Ang kilala mo ay isang karakter na ginawa ko. Isang mahirap na magsasaka. Nakakaawa, di ba? Ngayon, nakikita mo na ang totoo. Ako si Miguel Elizalde. At ang isang Elizalde, hindi pumapato sa isang simpleng doktorang probinsyana. Bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Clarice. Nakita ni Marco ang pagguho ng kanyang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Nakita niya ang puso nito na nadudurog sa maliliit na piraso. At ang bawat piraso niyon ay sumusugat din sa kanya. Tumawa si Anton. Tama na yan, kapatid. Baka maniwala pa si Miss Sino nga ulit to. Para tapusin na ang lahat, para itaboy siya ng tuluyan, ginawa ni Marco ang huling, pinakamasakit na bagay. Kumuha siya ng isang makapal na sobre mula sa kanyang coat, ang perang ibinigay ni Isabel para sa eksenang ito. Inihagis niya ito sa mesa. Kumalat ang mga 1,000 piso sa harap ni Clarice. Ito, sabi ni Marco, ang boses ay walang anumang bakas ng awa. Bayad sa serbisyo mo. Sa pag-aalaga. Sa lahat. Sapat na siguro yan. Ngayon, bumalik ka na sa probinsya kung saan ka nababagay. Iyon na iyon. Ang huling suntok. Nakatayo lang si Clarice, hindi makagalaw. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin siya kay Marco, isang huling pagtingin na puno ng hindi makapaniwalang sakit. At pagkatapos, tumalikod ito. Pinanood ni Marco ang paglakad ni Clarice palayo. Ang bawat hakbang nito ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Nais niyang sumigaw. Nais niyang habulin ito, yakapin at sabihing lahat ay isang kasinungalingan. Ngunit nanatili siyang nakaupo, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkawalang pakialam. Pinanood niya itong mawala sa pinto ng restaurant, dala ang durog na puso na siya mismo ang may gawa. Nang mawala na si Clarice, doon lang niya naramdaman ang bigat ng kanyang ginawa. Napayuko siya, ang mga siko ay nakatukod sa mesa, ang mga kamay ay nakasabunot sa sariling buhok. Hindi niya napigilan ang isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luhang puno ng sakit, pagsisisi at pag-ibig na isinakripisyo. Magaling, sabi ni Anton, tinapik siya sa balikat. Welcome back, Miguel Elizalde. Ngunit si Miguel Elizalde ay hindi na nagagalak. Dahil para iligtas ang reyna sa kanyang laro, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang sariling puso. Hindi alam ni Clarice kung paano siya nakalabas ng restaurant. Ang kanyang mga paa ay kusang gumalaw, ngunit ang kanyang isip ay blanko, manhid. Ang mga ilaw ng syudad ay malabo sa kanyang paningin, ang ingay ng mga sasakyan ay parang ugong lang sa malayo. Ang tanging malinaw ay ang mga salita ni Marco, paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isip na parang sirang plaka. Isa ka lang libangan. Tapos na ang laro. Bumalik ka na sa probinsya kung saan ka nababagay. Ang mga pera sa mesa. Ang mapang-asar na ngisi ni Anton. Ang malamig at walang emosyong mga mata ni Marco. Hindi niya namalayan na nakasakay na pala siya sa huling biyahe ng bus pabalik ng Batangas. Umupo siya sa may bintana, nakatingin sa labas, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ng lalaking minahal niya, na nagbago mula sa isang simpleng magsasaka, tungo sa isang aroganting milyonaryo na hindi niya nakilala. Ang biyahe ay parang isang panaginip. Pagdating niya sa San Mateo, madaling araw na. Naglakad siya papunta sa klinika, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang lugar na dati simbolo ng pag-asa ay ngayon, parang isang libingan ng mga alaala. Pagpasok niya sa maliit niyang silid, doon bumuhos ang lahat. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, ng pagkabigo, ng pakiramdam na siya ang pinakatangang babae sa buong mundo. Umasa siya. Nagtiwala siya. Nagmahal siya. At sa huli, ginamit at tinapakan lang ang kanyang puso. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng kanyang silid. Ang mga katok mula sa mga pasyente ay hindi niya pinansin. Nakahiga lang siya sa kama, nakatitig sa kisame, ang mga mata ay tuyo na sa kaiiyak.
Wala nang laman. Isang basyo. Kinuha niya ang kanyang maleta mula sa ilalim ng kama at sinimulang ilagay ang kanyang mga damit. Aalis na siya. Babalik na siya sa Maynila, haharapin ang kahihiyan, tatanggapin ang anumang parusa. Kahit saan, basta makalayo lang siya sa lugar na ito na puno ng mga alaala ni Marco. Kinuha niya ang isang papel at ballpen at sinimulang isulat ang kanyang resignation letter para sa mayor ng bayan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat letra ay isang pag-amin ng kanyang pagkatalo. Nang ilalagay na niya ang kanyang mga gamit sa isang kahon, nakita niya ang isang maliit na supot ng kapeng barako sa mesa. Ang huling iniwan ni Marco. Kinuha niya ito, handa nang itapon, ngunit hindi niya magawa. Niyakap niya ito at muling bumalik ang mga luha. Isang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Isang mahinang katok. Hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ang pagkatok mas paulit-ulit. Doktora? Doktora Clarice. Boses ni Aling Nena, ang ina ng batang lalaki na unang nagdala sa kanya kay Marco. Sa inis, binuksan ni Clarice ang pinto, handang sabihin na iwanan na siya. Ngunit hindi lang si Aling Nena ang nandoon. Kasama nito ang ilan pang mga taga-baryo, mga nanay na tinulungan niya, mga mangingisda na ginamot niya ang mga sugat, mga batang binigyan niya ng candy pagkatapos ng bakuna. May dala silang mga pagkain, isang kaldero ng mainit na bulalo, kanin at mga prutas. Doktora, narinig naming kararating mo lang daw galing Maynila, sabi ni Aling Nena, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Mukha kang pagod at malungkot. Nagdala kami ng pagkain. Kailangan mong kumain. Napatanga si Clarice. Tiningnan niya ang mga mukha nila, mga mukhang simple, puno ng sinseridad at pagmamalasakit. Hindi na po kailangan, sabi niya, ang boses ay paos. Aalis na rin po ako. Aalis, gulat na tanong ng isang mangingisda. Bakit, doktora? May problema ba? Huwag mo kaming iwan, doktora, sabi ng isang batang babae, humawak sa kanyang kamay. Ito ang batang ayaw magpabakuna. Sino na po ang magbibigay sa amin ng laruan? Ang simpleng tanong na iyon, ang simpleng paghawak ng kamay, ang nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Clarice. Napayuko siya at muling umiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito iyak ng sakit. Ito ay iyak ng isang taong nakaramdam ng pagmamahal sa gitna ng kanyang pagkawasak. Niyakap siya ni Aling Nena. Kahit anuman ang problema, nandito lang kami, doktora. Huwag kang susuko. Sa mga bisig ng mga simpleng taong iyon, naramdaman ni Clarice ang isang bagay na hindi maibibigay ng kahit anong yaman o posisyon sa Maynila. Naramdaman niya na maihalaga siya. Hindi dahil sa kanyang apelyido o sa kanyang propesyon, kundi dahil sa kung sino siya. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumingin siya sa kanila at mumiti, isang totoong ngiti. Itinulak niya pabalik ang maleta sa ilalim ng kama. Mananatili siya. Hindi para kay Marco. Hindi para patunayan ang kahit ano sa kanya. Mananatili siya para sa mga taong ito. Mananatili siya para sa sarili niya. Nang gabi ring iyon, habang nililinis niya ang klinika para muling magbukas kinabukasan, sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gamit na nagkalat. Isang lumang kahon ng mga medical legal documents na dala niya mula sa Maynila ang kanyang binuksan. Habang inaangat niya ito, nadulas ito sa kanyang mga kamay at bumagsak sa sahig. Kumalat ang mga papel. Sa pagpulot niya sa mga ito, isang maliit na bagay ang gumulong mula sa ilalim ng isang folder. Isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang maliit na silver USB flash drive. Napakunot ang kanyang noo. Ito ang USB na ginamit niya para i-backup ang lahat ng files niya bago siya puwersahang paalisin sa ospital sa Maynila. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ang kanyang laptop at isinaksak ito. Ang mansyon ng mga Elizalde ay isang ginintuang haula. Para kay Marco, ito ang pakiramdam ng bawat araw mula nang siya ay bumalik. Ang bawat sulok ay puno ng mamahaling sining, ngunit walang buhay. Ang bawat pagkain ay inihahanda ng mga chef, ngunit walang lasa. Ang bawat araw ay isang paggising sa isang bangungot kung saan siya ang bida, ngunit hindi siya ang maihawak ng script. Pagkatapos ng gabing iyon sa Lisiel, pinirmahan niya ang mga dokumento. Isinuko niya ang kanyang mana, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, lahat para sa kaligtasan ni Clarice.
Ngunit si Isabelle, sa kanyang kalupitan, ay hindi pa tapos. Hindi pa niya isinasagawa ang malaking business deal. Tila ba gusto muna niyang lasapin ang kanyang tagumpay, ang makita si Marco na nagdurusa sa ilalim ng kanyang kontrol. Si Marco ay naging isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mga kilos ay binabantayan. Ang kanyang mga tawag ay sinusubaybayan. Sinubukan niyang tawagan ang klinika sa San Mateo, gamit ang telepono ng isang katulong, para lang malaman kung ligtas si Clarice, ngunit ang linya ay laging napuputol. Alam niyang kagagawan ito ni Isabelle. Ang tanging kasama niya sa kanyang pagdurusa ay ang alak. Gabi-gabi, sa loob ng kanyang malawak, ngunit walang lamang silid, iniinom niya ang pinakamamahaling brandy, nagbabaka sakaling malunod nito ang sakit. Ngunit sa bawat pag-inom, ang mukha lang ni Clarice ang kanyang nakikita, ang sakit sa mga mata nito, ang mga luhang dumaloy dahil sa kanya. Isang gabi, pumasok si Anton sa kanyang silid ng walang paalam. Lasing ito, may daladalang bote ng whiskey, at may mapang-asar na ngisi sa kanyang mga labi. Ayan ka na naman, kapatid, sabi ni Anton, na upo sa isang silya na parang siya ang hari. Nag-e-emote. Namimiss mo na ba ang simple mong buhay? O baka naman namimiss mo na ang doktorang probinsyana? Hindi sumagot si Marco. Itinungga na lang niya ang laman ng kanyang baso. Alam mo, saludo ako sayo, pagpapatuloy ni Anton, tumatawa. Ang galing ng pag-arte mo. Nakita ko sa mukha ng babae, durog na durog. Parang hindi na makakabangon pa. Isang salita mo lang at nawasak mo siya. Naggangalit ang mga ngipin ni Marco. Umalis ka na, Anton. Ngunit hindi nakinig si Anton. Lumapit pa ito, puno ng pagmamayabang. Pero alam mo kung sino ang mas magaling? Ang nanay ko. Si Mama. Ang galing ng timing niya, no? Tamang-tama, nahanap ka niya noong may kahinaan ka na. Biruin mo, alam na niya lahat tungkol sa doktora mo bago ka pa man tumapak ulit dito. Napatigil si Marco sa pag-inom. Tumingin siya kay Anton. Anong sabi mo? Sabi ko, magaling si Mama, ulit ni Anton, hindi napapansin ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco. Bago ka pa niya ipasundo, pinaimbestigahan na niya ang buong buhay mo sa probinsya. Alam na niya ang tungkol sa doktorang iyon. Nahanap niya ang kahinaan mo bago pa man magsimula ang laro. Ganyan siya katalino. Ang mga salita ni Anton, na sinabi sa gitna ng kanyang kalasingan, ay parang isang kidlat na tumama sa isip ni Marco. Alam na niya lahat bago ka pa man tumapak ulit dito. Biglang luminaw ang lahat. Ang pagdating ni A. Ramos sa San Mateo ay hindi isang reaksyon sa biglaang pangangailangan. Ito ay isang planadong pag-atake. Hindi lang ginamit ni Isabel ang pagmamahal niya kay Clarice bilang isang banta, mulat sa pool, si Clarice na talaga ang puntirya. Siya ang pain sa bitag. Ang buong akala niya ay siya ang naglalaro para protektahan si Clarice. Ngunit ang totoo, silang dalawa ay mga tau-tauhan lamang sa isang mas malaki at mas madilim na laro na si Isabelle ang nagdidirekta. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Kung nagawa ni Isabelle na planuhin ang lahat ng ito ng ganoon kadetalye, ano pa ang kaya niyang gawin? Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang bagay na matagal na niyang pilit kinakalimutan, ang araw na namatay ang kanyang ama. Isang aksidente, sayete. Si Isabelle ay kasama noon, ngunit himalang nakaligtas ng walang galos. Sinabi nitong malakas ang alon na bigla na lang tumaob ang yate. Ngunit ang kanyang ama ay isang bihasang mandaragat. Impossible. Ang pagkamatay ng kanyang ama. Ang biglaang pag-imbestiga kay Clarice. Ang perpektong tiempo ng lahat. Hindi ito mga nagkataon lang. Ito ay isang pattern. Isang pattern ng kalupitan at pagkaganid. Nang makaalis na si Anton, dali-daling tumayo si Marco. Ang kalasingan niya ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding pangangailangan na malaman ang katotohanan. Pumunta siya sa study ng kanyang ama. Isang silid na ipinasara ni Isabel mula nang mamatay si Don Ricardo, na sinasabing out of respect. Alam ni Marco ang totoong dahilan para itago ang anumang sikretong maaaring naroon. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Nakalock. Ginamit niya ang kanyang balikat para puwersahing buksan ito. Sa pangatlong pagkakataon, bumigay ang trangka. Ang silid ay puno ng alikabok, ngunit lahat ay nasa ayos pa rin.
Ang amoy ng mga lumang libro at tabako ay nanatili, at sa isang saglit, parang naramdaman ni Marco ang presensya ng kanyang ama. Alam niya ang hinahanap niya. Lumapit siya sa isang malaking painting ng isang barko sa dagat. Itinulak niya ito, at bumungad sa kanya ang isang maliit na pinto ng isang nakatagong safe. Sinubukan niya ang birthday ng kanyang ama. Mali. Ang anniversary ng mga magulang niya. Mali. Pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ina, ang tunay na ina na namatay noong bata pa siya. Ang laging sinasabi ng kanyang ama, siya ang una at huli kong pag-ibig. Nanginginig ang mga kamay, inilagay niya ang petsa ng kaarawan ng kanyang ina. Click! Bumukas ang safe. Napabuntong hininga si Marco, umaasa na makakita ng mga dokumento, pera, o kahit anong magagamit niya. Ngunit ang laman ng safe ay iba. Isang maliit, luma, at leather-bound na diary. At sa tabi nito, isang solong, gintong susi para sa isang safety deposit box sa isang bangko. Kinuha niya ang diary. Sa unang pahina, nakasulat ang pangalan ng kanyang ama. Binuklat niya ito, at sinimulang basahin ang huling mga salita na isinulat ng taong pinakamamahal niya. Ang silver na visgo ay tila mainit sa kamay ni Clarice. Dala ng isang halo ng kuryosidad at masamang kutob, isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Bumungad sa kanya ang mga folder na pamilyar, mga medical records, research papers, mga lumang presentasyon. Ang mga ito ang mga files na dali-dali niyang kinopya bago siya tuluyang umalis sa ospital, isang bagay na ginawa niya para lang masigurong may kopya siya ng kanyang mga trabaho. Pero may isang folder na hindi niya matandaan na ginawa niya, Miss Caudio. Miscellaneous audio. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ito. Iisa lang ang laman, isang audio file na may pangalang Pirec 001, FE3. Pinindot niya ang play. Sa una, ingay lang ng isang opisina ang kanyang narinig. Mga kaluskos ng papel, isang mahinang pag-ubo. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Isang boses na kilalang-kilala niya. Sigurado ka bang ito na ang pinakamagandang solusyon, Dick Velasco? Iyon ang boses ni Ike Ramirez, ang hospital director na siyang nagpataw ng parusa sa kanya. Direktor, sagot ng isang boses ng lalaki, isang boses na hindi pamilyar ngunit puno ng otoridad. Hindi ito solusyon. Ito ay isang utos. Ang pamilyang Elizalde ay napakapartikular pagdating sa kanilang mga interes. Ang deal kay Emitan ay kailangang matuloy ng walang anumang gusot. At ang pagkamatay niya ay isang malaking gusot. Naniga si Clarice sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Pero si Ike Alcantara pag-aalangan ni Ike Ramirez. Wala siyang kasalanan. Si Ike Reyes ang nagkamali ng dosis. Isang mapaklang tawa ang narinig ni Clarice mula sa lalaking nagngangalang Velasco. Si Ike Reyes ay pamangkin ng isa sa mga board members ng Elizalde Corp. Si Ike Alcantara naman sino siya? Walang sinuman. Siya ang perpektong sakripisyo. Isang maliit na presyo para sa isang multibilyong pisong kasunduan. Ay handle mo na to, Direktor. Siguraduhin mong maniniwala ang lahat na siya ang may kasalanan. The Elizaldes will be very grateful. Paano kung mag-imbestiga ang pamilya ni Ike Alcantara? Wala siyang pamilya dito sa Maynila. Ulila. Nag-iisa. Kaya nga sinabi kong perpekto siya. Nagtapos ang recording. Katahimikan. Si Clarice ay nakaupo lang, nakatitig sa screen ng laptop, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang bawat salita mula sa recording ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Sakripisyo. Walang sinuman. Perpekto. Hindi pala ito tungkol sa isang pagkakamali. Hindi ito tungkol sa kapabayaan. Ito ay isang kalkuladong pagpatay, ang pagpatay sa kanyang pangalan, sa kanyang karera, sa kanyang kinabukasan. At lahat ng iyon ay plinano ng pamilya ng lalaking minahal niya. Ang sakit na naramdaman niya sa restaurant, ang pagkadurog ng kanyang puso, lahat iyon ay biglang napalitan. Isang bagong damdamin ang umusbong mula sa mga abo ng kanyang pighati. Isang damdamin na mas mainit, mas mapanganib. Galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Ang mga luha na kanina lang ay nagpapalabo sa kanyang paningin ay natuyo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto.
Tumayo siya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, naramdaman niya ang pagbabalik ng kanyang lakas. Hindi na siya si Clarice Alcantara, ang biktima. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa isang sulok. Humarap siya sa salamin. Ang nakita niya ay hindi na isang babaeng talunan. Ang nakita niya ay isang mandirigma. Isang babaeng inagawa ng lahat, at ngayon ay handa nang bawiin ang bawat isa sa mga ito. Ang pag-ibig niya kay Marco. Iyon ay isang magandang panaginip na naging isang masamang bangungot. Ngunit hindi na siya iiyak dahil doon. Ang ginawa sa kanya ni Marco sa restaurant ay masakit. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya. Ginamit din siya. Pinaglaruan din siya ng sarili niyang pamilya. Pareho silang biktima. Ngunit hindi na ngayon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Leah. Leah, pakinggan mo to, sabi niya at ipinarinig ang recording. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya bago nagsalita si Leah. Ang boses ay puno ng panggigipuspos. Clarice, ito na iyon. Ito na ang ebidensya. Sagot ni Clarice, ang boses ay kalmado ngunit matigas na parang bakal. At gagamitin ko to. Anong gagawin mo? Tumingin si Clarice sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan ng San Mateo. Uwi ako ng Maynila, sabi niya. Pero hindi para magtago. Hindi para umiyak. At lalong hindi para habulin ang isang lalaking tumalikod sa akin. Huminga siya ng malalim. Uwi ako para lumaban. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, hindi para sa pagtakas, kundi para sa digmaan, nagpaalam siya kay Aling Nena at sa iba pang mga residente. Sinabi niyang may kailangan lang siyang ayusin sa Maynila, ngunit babalik siya. Nakita niya ang pag-aalala sa kanilang mga mata, ngunit ninisian lang niya sila para ipakita na kaya niya. Habang nasa biyahe ng bus, pabalik sa syudad na minsan niyang sinumpa, ang kanyang isip ay gumagana na. Kailangan niya ng plano. Kailangan niya ng tulong. Hindi niya kayang labanan ang mga Elizalde ng mag-isa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado sa kanyang contacts. Nag-alinlangan siyang sagutin ito, iniisip na baka isa ito sa mga tauhan ni Isabelle. Ngunit may nag-udyok sa kanyang sagutin ito. Hello? Si Clarice Alcantara po ba ito? Tanong ng isang boses ng isang matandang lalaki. Formal at kagalang-galang. Ako nga po. Sino po sila? Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Ang pangalan ko ay Attorney David Reyes. Ako ang personal na abogado at matalik na kaibigan ng yumaong si Don Ricardo Elizalde. Napatigil sa paghinga si Clarice. Alcantara, pagpapatuloy ng abogado, ang boses ay seryoso at maihalong pagkaapurado. Alam kong naguguluhan ka. Marami akong kailangang ipaliwanag. Pero sa ngayon, kailangan mong makipagkita sa akin sa lalong madaling panahon. May hawak akong impormasyon na hindi lang maglilinis sa pangalan mo, kundi posibleng magligtas din sa buhay ni Miguel Elizalde. Ang luma at leather-bound na diary ay tila may sariling bigat sa mga kamay ni Marco. Ang amoy ng lumang papel at katad ay nagbalik sa kanya sa mga alaala ng kanyang ama, ang tawa nito, ang mga payo, ang pakiramdam ng seguridad kapag kasama niya ito. Isang seguridad na matagal nang nawala. Nanginginig ang mga kamay, binuklat niya ang diary sa mga huling pahina, kung saan ang sulat kamay ng kanyang ama ay nagbago, mula sa malinis at kontroladong pagsulat tungo sa isang sulat na tila minadali at puno ng takot. October 12. May napapansin akong kakaiba kay Isabelle. Ang mga gabi niyang laging ginagabi sa pag-uwi, ang mga palihim niyang tawag sa telepono. At ang paraan ng pagtingin niya kay Javier Sandoval, ang ating pinakamalaking karibal sa negosyo. Hindi ito tingin ng magkaribal. Iba. May dumi. May lason. Napahigpit ang hawak ni Marco sa diary. Si Javier Sandoval. Ang pangalang iyon ay pamilyar. Isang buitre sa mundo ng korporasyon. October 25. Ang hinala ko ay totoo. Sinundan ko siya. Nakita ko sila ni Sandoval. Ang mga taksil. Ngunit hindi lang ito tungkol sa isang affair. Narinig ko ang kanilang pinag-uusapan. Mga pondo. Mga plano para sa kumpanya.
Plano nilang agawin sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang lahat ng iiwan ko sana sa aking nag-iisang anak. Isang patak ng luha ang tumulo mula sa mata ni Marco at pumatak sa pahina, binabasa ang salitang ianak. Ang kanyang ama ay hindi namatay sa isang simpleng aksidente. Ito ay pinagtaksilan. Binuklat niya sa pinakahuling entry. Ang petsa ay isang araw bago ang aksidente sa Ete. November 5. Alam na nila na alam ko na. Nararamdaman ko ang kanilang mga mata sa aking likuran. Hindi ako ligtas. Ngunit hindi ako tanga. Tinipon ko na ang lahat ng ebidensya, mga bank statements, mga kopya ng email, mga litrato. Itinago ko ito sa isang lugar na ligtas. Isang lugar na tanging si Miguel lang ang makakaalam kung paano buksan. Ang susi ay kasama ng diary na ito. Diyos ko! May kutob akong hindi ako magtatagal. Kung ano man ang mangyari sa akin, kung ito man ay isang iatake sa puso o isang aksidente, isa lang ang dapat ninyong tandaan. Si Isabelle ang may kagagawan. Nabitawan ni Marco ang diary. Bumagsak ito sa sahig, ngunit ang mga salita ay tila nakaukit na sa kanyang isip. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama, na dati isang malungkot na alaala, ay naging isang nag-aapoy na sugat. Ang kalungkutan ay napalitan ng galit, isang dalisay at nagangalit na galit na humihingi ng katarungan. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang pagpilit ni Isabel na pirmahan niya ang waiver ay hindi lang para sa isang business deal. Ito ay para tuluyang burahin ang huling hadlang sa kanyang kasakiman. At si Clarice, ginamit niya si Clarice, ang babaeng walang kasalanan, para makamit ang kanyang madilim na plano. Dalawang tao ang sinira ni Isabel. Ang kanyang ama at ang babaeng kanyang minamahal. At si Marco ay hindi napapayag na manatiling isang manonood. Kinuha niya ang gintong susi. Kailangan niyang makuha ang ebidensya mula sa safety deposit box. Ngunit paano? Isa siyang bilanggo sa mansyong ito. Kailangan niya ng tulong. May isang tao siyang naisip. Isang taong mas matapat pa sa kanyang ama kaysa sa sarili nitong dugo. Gamit ang isang lumang burner phone na nakuha niya mula sa isang katulong na may utang na loob sa kanya, tinawagan niya ang isang numero mula sa kanyang memorya. Hello, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Mang Jun? Isang sandaling katahimikan. Sino to? Si Miguel po ito, Mang Jun, anak ni Don Ricardo. Senorito Miguel, gulat na sabi ng matanda. Si Mang Jun ang pinagkakatiwalaang driver ng kanyang ama sa loob ng 30 taon. Isa sa mga unang tinanggal ni Isabel nang ito na ang namahala. Diyos ko, buhay ka. Nasaan ka? Mang Jun, wala po tayong oras. Kailangan ko ng tulong niyo. Nasa panganib po ako, sabi ni Marco, ang boses ay desperado. Kailangan kong makatakas dito sa mansyon. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan kong gawin, senorito. Ang utang na loob ko sa ama mo ay hindi mababayaran. Nagbigay si Marco ng mabilis na instruksyon. Isang plano na mapanganib at nangangailangan ng perpektong tiempo. Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim at lumabas ng study. Kailangan niya ng gulo. Kailangan niya ng diversion. At alam niya kung sino ang perpektong instrumento para doon. Nakita niya si Anton na nagre-relax sa sala, nanonood ng GE na parang hari. Nilapitan siya ni Marco. Nag-enjoy ka ba, Anton? Tanong ni Marco, ang boses ay puno ng pang-uyam. Nag-enjoy ka ba sa lahat ng bagay na hindi mo naman pinaghirapan? Tumingin si Anton sa kanya, nainis. Anong sinasabi mo dyan? Ang sinasabi ko ay kahit anong gawin mo, kahit ibigay pa sa'yo ni mama mo ang buong kumpanya, alam mo sa sarili mo ang totoo, sabi ni Marco, lumalapit pa. Kahit kailan, anino ka lang talaga. Isang anino ng pangalang Elizalde. Iyon ang tamang mga salita. Tumayo si Anton, ang mukha ay namumula sa galit. Anong sabi mo? Ang sabi ko, isa kang walang kwentang palamuti, sigaw ni Marco. Sinugod siya ni Anton. Nagpang-abot sila. Nagkasuntukan. Nagbagsakan ang mga vase, nabasag ang mga babasagin. Ang ingay ay umalinggaw sa buong mansyon. Sa isang iglap, ang mga gwardiya na nakabantay sa mga pinto ay nagsitakbuhan papasok sa sala para awatin sila. Iyon na ang pagkakataon ni Marco. Habang ang lahat ay abala sa pagsugpo sa gulo,
tumakbo siya palabas sa isang pinto sa kusina. Gaya ng napag-usapan, isang luma at hindi kapansin-pansing kotse ang nakaabang sa kanto. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Si Mang Jun, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ay mabilis na pinaandar ang sasakyan. Saan tayo, senorito? Sa Sterling Bank, Mang Jun sa lalong madaling panahon. Habang papalayo sila, nakita ni Marco sa side mirror ang mga gwardya na nagkakagulo, huli na para habulin sila. Nakatakas siya. Ngunit alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na panganib. Pagdating nila sa bangko, mabilis siyang bumaba. Hintayin niyo ako dito, Mang Jun, babalik ako agad. Pumasok siya sa loob ng bangko. Ang lamig ng aircon ay kabaligtaran ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Lumapit siya sa counter ng key safety deposit boxes. Good morning, sir. How may I help you? Tanong ng babaeng teller. I'd like to access the box, sabi ni Marco, inilapag ang gintong susi sa counter. Kinuha ng teller ang susi at sinuri ito. One moment, sir. Habang naghihintay, palingalinga si Marco. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Ang bawat segundo ay parang isang oras. This way, sir, sabi ng teller, pabalik na mula sa isang silid. Nakahinga sana siya ng maluwag, ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang glass door ng bangko. Pumasok ang tatlong lalaking naka-Amerikana. Ang nasa gitna ay si Iggy Ramos, ang kanang kamay ni Isabel, ang mukha ay kasing tigas ng bato. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sir Miguel, sabi ni Ramos, ang boses ay kalmado ngunit puno ng banta. Pinapauwi na po kayo ni Maam. Nagsimulang lumapit ang mga lalaki. Alam ni Marco na wala siyang laban sa kanila. Ang kanyang pagkakataon ay nasa ilang hakbang na lang. Sa isang desperadong kilos, itinulak niya ang isang stansyo ng pila papunta sa mga lalaki na lumikha ng gulo. Sumigaw ang mga tao. Nagsimulang tumunog ang alarma ng bangko. At tumakbo si Marco. Tumakbo siya papunta sa direksyon ng vault. Ang tanging pag-asa niya ay ang makuha ang kahon bago siya maabutan. Nagsimula na ang habulan sa loob mismo ng Sterling Bank. Nagkita sila ni Atty. David Reyes sa isang tahimik na law office sa Ortigas. Ang abogado ay isang matandang lalaki na may buhok na kulay pila, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Sa kanyang mesa ay nakalatag ang mga dokumento, mga litrato, isang buhay ng investigasyon. Alcantara, salamat sa pagdating, bati ni Atty. Reyes, ang boses ay puno ng respeto. Alam kong marami kang tanong. Bakit ako, attorney? Iyon ang unang tanong ni Clarice. Bakit ngayon lang? Huminga ng malalim ang abogado. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. At dahil ngayon, ikaw ang susi. Matagal ko nang pinagmamasdan si Isabel. Mula pa noong mamatay ang kaibigan kong si Ricardo, alam kong may mali. Nag-ipon ako ng mga ebidensya, ngunit lahat ay circumstantial. Walang matibay na mag-ugnay sa kanya sa krimen. Itinuro niya ang isang folder. Ngunit nang malaman kong ipinahanap kanya, at nalaman ko ang koneksyon mo sa kaso ni Andy Tan, doon ko naintindihan. Gumagawa siya ng mga desperadong hakbang. At kapag ang isang tao ay desperado, nagkakamali siya. Inilatag ni Atty. Reyes ang lahat. Ang koneksyon ni Isabel kay Javier Sandoval. Ang mga kahina-hinalang money transfers bago mamatay si Don Ricardo. Ang mga testimonya ng mga dating katulong na tinakot para manahimik. Ang lahat ay bumubuo ng isang larawan ng kasakiman at pagpatay. Pero kulang pa rin, sabi ng abogado. Kailangan natin ng smoking gun. Isang bagay na direktang magtuturo sa kanya. At naniniwala akong iyon ang hinahanap ngayon ni Miguel. Ibinigay ni Atty. Reyes kay Clarice ang isang kopya ng lahat ng ebidensyang hawak niya. Ingatan mo iyan, Hija. Ikaw ang insurance policy natin. Kung may mangyari sa akin o kay Miguel, kailangan mong dalhin iyan sa media. Sa sandaling iyon, hindi na lang ito tungkol sa paglilinis ng kanyang pangalan. Ito ay naging tungkol sa pagkuha ng katarungan para sa isang taong hindi niya nakilala, at para sa lalaking sinaktan siya, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit. Ang gulo sa loob ng bangko ay ang kanyang tanging bentahe. Habang sinusubukan ng mga security guard na awatin ang mga tauhan ni Isabel, sinamantala ni Marco ang pagkakataon. Yung susi ko, sigaw niya sa natatarantang teller.
Box 714 na. Dala ng takot, mabilis na kumilos ang teller. Itinuro nito si Marco sa daan papunta sa vault habang sinasabing, "Doon po, sir." "Bilisan nyo." Tumakbo si Marco. Narinig niya ang mga sigaw ni A. Ramos sa kanyang likuran, "Huwag ninyong paalisin iyan." Pumasok siya sa loob ng vault. Malamig na bakal ang bumungad sa kanya. 714 na, sigaw niya sa isa pang empleyado sa loob. Mabilis na itinuro nito ang isang maliit na pinto. Ginamit ni Marco ang susi, kasama ang master key ng empleyado. Bumukas ito. Sa loob ay isang metal na kahon. Kinuha niya ito. Ito na. Ang huling mensahe ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang paglabas ng vault, nakaabang na si Ihi Ramos at ang dalawa pa nitong kasama. Nakaharang sila sa tanging daan palabas. "Tapos na ang laro, Sir Miguel," sabi ni Ramos, dahan-dahang lumalapit. "Ibigay mo sa amin ang kahon." Niyakap ni Marco ang kahon. Hindi. Hindi niya isusuko ito. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng daan. Nakita niya ang isang fire exit sa gilid. Sa isang desperadong kilos, ibinato niya ang isang mabigat na paperweight na nasa isang mesa papunta sa salaming bintana ng opisina ng bank manager. Nagbasagan ito. Ang atensyon ng lahat ay napunta doon. At sa sandaling iyon, tumakbo siya papunta sa fire exit. Hinabol siya ng mga tauhan ni Isabelle. Bumukas ang pinto ng fire exit at bumungad sa kanya ang isang makitid na eskinita sa likod ng gusali. Tumakbo siya ng walang lingon-lingon, ang tunog ng mga yabag ng mga humahabol sa kanya ay malapit na. Sa dulo ng eskinita, nakita niya ang luma at pamilyar na kotse. Nakabukas na ang pinto. Si Mang Jun. "Senorito," sigaw nito. Sumakay si Marco. Paandarin Mang Jiffy. Humagibis ang kotse, kasabay ng paglabas ni Jing Ramos sa eskinita, huli na. Ligtas sila sa ngayon. Habang nasa biyahe, nanginginig ang mga kamay na binuksan ni Marco ang kahon. Sa loob, naroon ang lahat. Mga orihinal na kopya ng mga bank transfers. Mga litrato ni Isabel at Javier Sandoval. At isang sulat mula sa kanyang ama na nagdedetalye ng lahat. Kailangan niyang makausap si Clarice. Kailangan niyang malaman kung ligtas ito. Kinuha niya ang kanyang burner phone. Iisa lang ang numero na nasa isip niya, ang numerong madalas niyang tingnan sa San Mateo, ang numero na parang nakaukit na sa kanyang puso. Ang numero ng klinika. Nagring ito. 1, 2, 3. Sana sagutin niya. Diyos ko, sana sagutin niya. "Hello." Ang boses na iyon. Ang boses na nagbibigay sa kanya ng lakas at nagdudurog sa kanya ng sabay. "Clarice," halos pabulong na sabi ni Marco. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, ang sagot na hindi niya inaasahan. "Marco," sabi ni Clarice, ang boses ay hindi na biktima. Ito ay kalmado, matatag at puno ng determinasyon. "Clarice, patawarin mo ako sa lahat," sabi ni Marco, ang boses ay basag. "Ang lahat ng sinabi ko, lahat yun kasinungalingan. Ginamit nila ako, ginamit ka nila." "Marco, alam ko na ang lahat," putol ni Clarice. "Nakausap ko ang abogado ng papa mo. Hawak ko ang mga kopya ng ebidensya." Napatanga si Marco. "Ligtas ka ba? Nasaan ka?" "Nasa Maynila ako." "At ikaw, nakuha mo ba?" Sagot ni Marco, tinitingnan ang mga dokumento sa kanyang kamay. "Nasa akin na ang lahat." Isang buntong hininga ng ginhawa ang narinig niya mula kay Clarice. "Kung ganoon," sabi nito, "pareho tayong maihawak na baraha. Oras na para gamitin ang mga ito." "Kailangan nating magkita," sabi ni Marco. "Kailangan nating gumawa ng plano." "Alam ko kung saan at kung kailan," sagot ni Clarice. Bukas ng gabi, ilulunsad ng Elizalde Corporation ang pinakamalaki nilang merger. Magkakaroon ng isang malaking press conference sa Grand Elizalde Hotel. Lahat ng media nandoon. Lahat ng mahahalagang tao nandoon. Naintindihan ni Marco. Iyon ang perpektong entablado. "Magkikita tayo doon," sabi ni Marco. "Magkikita tayo doon," kumpirma ni Clarice. "At lalaban tayo." Ibinaba nila ang telepono. Sa magkaibang lugar sa magulong syudad,
iisa lang ang nararamdaman nila. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pagtago. Bukas ng gabi, haharapin na nila ang reyna sa sarili nitong palasyo. Sa kanyang opisina, ibinato ni Isabelle ang isang mamahaling vase sa pader. Nabigo si Ingrid Ramos. Nakataka si Miguel, dala ang kahon. Walang kwenta, sigaw niya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, huminahon siya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Akala mo ba nanalo ka na, Miguel? Akala mo ba kaya mo akong talunin? Kinuha niya ang kanyang telepono. Ihanda niyo ang lahat para sa presscon bukas. Doblehin ang security. At siguraduhin niyong may sorpresa tayo para sa pagdating ng aking magaling na stepson. Ang laro ay hindi pa tapos. At sa huling round, si Isabel Elizalde pa rin ang laging nananalo. Ang ballroom ng Grand Elizalde Hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga kristal na chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at ang mahinang bulungan ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Ang media ay nakapwesto sa likuran, ang kanilang mga kamera ay parang mga gutom na hayop na naghihintay sa kanilang biktima. Ito ang kaharian ni Isabel Elizalde. At ngayong gabi, ito ang kanyang koronasyon. Sa entablado, nakatayo si Isabel, ang epitome ng ganda at kapangyarihan. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa, habang nagsasalita siya tungkol sa bagong kabanata para sa Elizalde Corporation. Ang merger na ito ay hindi lamang isang business deal, sabi niya sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalinggaw sa buong ballroom. Ito ay isang testamento sa legasya na sinimulan ng aking yumaong asawa, si Ricardo Elizalde. Sa isang madilim na sulok malapit sa service entrance, nakatayo si Clarice. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa tabi niya ay si Atty. Reyes. Hinihintay nila ang hudyat. Samantala, sa control room sa itaas, si Marco, kasama si Mang Jun, ay nagmamanman. Sa tulong ng isang teknisyan na may utang na loob din kay Don Ricardo, nagawa nilang i-access ang main audio-visual system ng hotel. Handa na, senorito, bulong ng teknisyan. Huminga ng malalim si Marco. Tumingin siya sa monitor kung saan nakikita niya si Isabelle, nagsisinungaling sa harap ng buong mundo. Oras na. Nag-text siya kay Clarice, ngayon Efe. Sa ibaba, tumango si Clarice kay Atty. Reyes. Sa entablado, nagpapatuloy si Isabel. At bilang pagpapatuloy ng kanyang legasya, narito ang aking anak na si Anton Elizalde, para ibahagi ang kanyang pananaw. Ngunit bago pa man makapagsalita si Anton, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa entablado. Ang malaking screen sa likod ni Isabel ay nag-itim. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Pagkatapos, bumukas ang screen. Ngunit hindi na ang logo ng Elizalde Corp. Ang naroon. Ang nakita ng lahat ay ang mukha ni Clarice, malinaw at matatag, at sa tabi niya, si Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Isang mikropono ang biglang gumana malapit sa kinatatayuan ni Clarice. Isabel, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay dumagundong sa buong ballroom, malinaw at malakas. May gusto lang kaming linawin bago mo ipagpatuloy ang kasinungalingan mo. Nanlaki ang mga mata ni Isabelle. Security! Patayin niyo yan, sigaw niya. Ngunit huli na. Ang teknisyan ni Marco ay siniguradong sila lang ang may kontrol. Unang nagsalita si Clarice. Ang pangalan ko ay si Clarice Alcantara, sabi niya. Marahil ay wala sa inyo ang nakakakilala sa akin. Dahil sinigurado ng pamilya Elizalde na ang pangalan ko ay mabura at madungisan para pagtakpan ang isang krimen. Sa screen, lumabas ang audio file. Ang boses ni Ike Ramirez at Enrique Velasco ay umalinggaw, ikinukwento ang buong sabwatan. Ang mga bulungan sa ballroom ay naging mga sigaw ng pagkagulat. Pagkatapos ay si Marco na ang nagsalita. Ang kasinungalingan ay hindi natapos doon, sabi niya. Sa screen, isa-isang lumabas ang mga litrato at dokumento mula sa kahon ng kanyang ama. Ang mga bank transfers. Ang mga litrato ni Isabel kasama si Javier Sandoval. At sa huli, ang huling entry sa diary ng kanyang ama, pinalaki para mabasa ng lahat, kung ano man ang mangyari sa akin. Si Isabelle ang may kagagawan. Gumuho ang mundo ni Isabel. Ang kanyang mukha ay nabalot ng takot at galit.
Si Anton ay namutla at napaatras. Ang mga kamera ng media ay hindi na nakatutok sa entablado, kundi sa kanila, kay Marco at Clarice. Sa gitna ng kaguluhan, pumasok ang mga pulis. Isabel Elizalde, Anton Elizalde, sabi ng isang opisyal. Inaaresto kayo sa salang murder, fraud, at obstruction of justice. Sumigaw si Isabel habang kinakabitan siya ng posas. Ang reyna ay nahulog mula sa kanyang trono. Ang lahat ng kamera ay kumukuha ng litrato ng kanyang pagbagsak. Nang matapos ang gulo, nagtama ang mga mata ni Marco at Clarice sa gitna ng nagkakagulong mga tao. Walang salitang namagitan. Ang kanilang mga mata ang nag-usap. Naglakad sila palapit sa isa't isa, at sa gitna ng ballroom, sa gitna ng mga kamera at mga tanong, niyakap ni Marco si Clarice ng mahigpit. Patawad, bulong niya. Patawad din, sagot ni Clarice, isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Sa wakas, tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang buwan. Ang pangalan ni Clarice ay nalinis. Ang ospital sa Maynila ay nag-alok sa kanya ng mataas na posisyon, isang malaking sweldo, at isang formal na public apology. Magalang niya itong tinanggihan. Si Marco naman, bilang nag-iisang tagapagmana, ay pansamantalang pinamahalaan ang Elizalde Corporation. Ngunit ang una niyang ginawa ay mag-appoint ng isang profesional na CEO at isang bagong board of directors. Sinimulan niyang gamitin ang yaman ng kumpanya para sa mga charity at pagtulong sa mga nangangailangan. Pagkatapos, nag-file siya ng indefinite leave. Ang puso niya, tulad ng kay Clarice, ay hindi na nabibilang sa magulong syudad. Isang maaraw na hapon sa San Mateo, Batangas. Ang hangin ay puno ng amoy ng kape at ng dagat. Sa bukirin ng mga de Leon, may isang simpleng selebrasyon. Walang mga chandelier, walang mga bisitang naka-Amerikana. Ang mga bisita ay sina Aling Nena, Mang Jun, Lia at Tungi Reyes at ang buong baryo. Si Clarice, suot ang isang simpleng puting bestida, ay dahan-dahang naglakad sa isang pasilyo na gawa sa mga bulaklak ng kalatsotsi. Sa dulo, naghihintay si Marco. Hindi suot ang isang mamahaling suit, kundi isang simpleng barong Tagalog. Hindi siya si Miguel Elizalde, ang tagapagmana. Siya si Marco de Leon, ang magsasaka. Ang lalaking minahal niya. Nang magkaharap sila, hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay. Minahal kita bilang si Marco, bulong ni Clarice. At si Marco pa rin ang pinipili ko. At minahal kita dahil sa tapang mo, sa puso mo, sagot ni Marco. Ikaw ang tahanan ko, Clarice. Sa harap ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila, ipinag-isa sila. Ang kanilang mga halik ay sinelyuhan hindi ng mga palakpak ng alta sosyedad, kundi ng masayang sigawan at pagbubuni ng mga simpleng tao. Nang papalubog na ang araw, umupo silang dalawa sa burol kung saan nagsimula ang lahat. Tanaw nila ang luntiang bukirin at ang asul na dagat. Ipinatong ni Clarice ang kanyang ulo sa balikat ni Marco, ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Sa wakas, bulong ni Clarice. Nakauwi na tayo. Ngumiti si Marco. Nakauwi na tayo. Sa di kalayuan, isang pamilyar na kotse ang pumarada. Bumaba si Elia, kumakaway at may dalang isang malaking kahon ng regalo. Sa likod nito, bumaba rin si Atchongi Reyes na may ngiti sa labi. Ang mga anino ng Maynila ay maaaring hindi tuluyang mawala, ngunit hindi na iyon mahalaga. Dahil ngayon, anuman ang dumating, haharapin nila ito, nang magkasama. Ang tunay na pag-ibig, natutunan nila, ay hindi matatagpuan sa yaman o sa pangalan. Ito ay matatagpuan sa kapayapaan ng isang tahanan na binuo mula sa pag-unawa, pagpapatawad, at isang pusong natutong magmahal muli. Sa lahat ng aming mga tagapakinig na walang sawang sumubaybay sa bawat kabanata, mula sa mga nag-aalab na alitan hanggang sa mga nakakakilig na sandali, at sa mga pinakamasasakit na pagsubok na kanilang hinarap mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat. Ang bawat salitang isinulat ko ay inialay ko sa inyo, sa pag-asang madama ninyo ang bawat tibok ng puso, bawat patak ng luha, at bawat ngiti ng tagumpay ng ating mga bida. Ang pagsulat sa kanilang kwento ay isang paglalakbay din para sa akin, isang paalala na sa gitna ng lahat ng ingay at sakit ng mundo, mayroon pa ring lugar para sa pag-ibig na totoo, dalisay at matapang. Sana ay baunin ninyo ang mga aral na iniwan ni na Marco at Clarice, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o sa apelyido, kundi sa kabutihan ng kanyang puso.
Na ang pagpapatawad, sa sarili man o sa iba, ang tunay na susi sa kalayaan at kapayapaan. At higit sa lahat, na ang pag-ibig ay hindi lamang isang pakiramdam, kundi isang desisyong manatili, lumaban at magtiwala kahit na ang lahat ay tila baguguho na. Kung may isang aral o eksena na tumatak sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento.